So, remember guys, sa logarithm, di ba may mga properties tayo. And kailangan natin i-apply kapag same yung bases, then plus yung arguments, i-multiply. And gagawin natin siyang single logarithm. So, magkakaroon tayo ng logarithm ng x plus 2 times x minus 4 to the base 2 equals 4. Then, apply na natin yung exponential form niya, no? So, sa pag-apply ng exponential form, copy lang natin yung base. Then, gagawin natin itong exponent. Then, equals sa argument na x plus 2 times x minus 4. Then, after that, kailangan natin to expand. Tsaka ito. So, yung 2 raised to 4, nung kakalabas. So, that is, yung 2 raised to 4 natin magiging 16. Then, yung x plus 2 times x minus 4, anong kakalabasan? Pag in-expand. So, yung x plus 2 times x minus 4, FOIL method lang natin. So, magkakaroon tayo ng x times x, that is x squared. Then, x times negative 4, that is negative 4x. Then, 2 times x, that is 2x. Then, 2 times negative 4 is negative 8. Then, pwede natin i-combine, guys, yung negative 4x plus 2x kasi similar or similar terms, same terms, like terms. So, copy lang natin yung 16 muna. Then, magkakaroon tayo ng x squared. Yung negative 4x plus 2x magiging negative 2x yon. Then, minus 8. So, dahil naka-quadratic tayo, lipat natin yung constant na 16 sa right side na. Equate natin sa 0. So, magkakaroon tayo ng x squared minus 2x minus 8. Then, yung 16 magiging minus 16 na siya. Then, pag sinimplify natin to, anong kakalabasan? Itong right side. So, copy natin yung 0. Itong x squared minus 2x minus 8 minus 16. Pag sinimplify, anong kakalabasan? Bagal ka mag-explain na. Yeah, may nakita ko technique. Lagyan mo lang variable yung negative 4, 2, tapos combine lang. Oo nga, pero ginagawa ko kasi is pinapakita ko yung process. Ano lang yun 2 minus 4, negative 2. Ito. Pero kung may mga coefficient to dito guys, ibang usapan yun na. Mas maganda i-FOIL method mo siya para nakikita mo. So, kung meron tayong x squared minus 2x minus 8 minus 16, magiging x squared minus 2x. Then yung negative 8 minus 16 magiging negative 24. So, ngayon kailangan natin i-factored form. Ano ba yung factored form na itong x squared minus 2x minus 24? So, copy natin yung 0. So, kung familiar nyo sa factoring, dito mahirap. So, ang gagawin lang naman guys, is magkakaroon tayo ng x minus 6 tsaka x plus 4. Bakit? Kasi yung negative 6 times 4 na positive magiging negative 24. Then kapag inad natin tong negative 6 tsaka yung 4, magiging negative 2 siya. So dapat satisfied natin yung mga factors, pati yung middle term, no? And kung hindi, nandito guys sa mga factoring pa, hindi ka mahirapan. Sa YouTube yan. Gusto mo wala kang pasok. Huwag nang pumasok. So, equate natin sa 0. Magkakaroon tayo ng x minus 16. Yung mga factors guys, no? Equate lang natin sa 0. So, lipat lang yung negative 6 sa magiging positive 6. So, meron tayong value ng x. Then, sa kabila, negative 4. So, guys, kailangan natin i-check sa argument. Dapat hindi siya magiging negative, no? So, pag pinlag natin yung 6 sa value nito, guys, magkakaroon tayo ng 6 plus 2, which is 8. Positive yan. Then, 6 minus 4 magiging positive 2. So, sabihin, pwede. Kasi positive. Then, kapag negative 4, so negative 4 plus 2 is negative 2. So, x na kagad doon.
Then negative 4 minus 4 maging negative 8. So, bali maging final answer lang natin dito is yung 6. So, kailangan mo na siya i-check na bago mo kunin yung sagot.